yung shoes ko. My shoes is dirty. Medyo mahaba. Ganda ng view ko guys. Oh, kaya lang mainit. Na-frozen yung ano. And then so pupunta sana ako doon, oh. Pupunta sana ako dyan, kaya lang marumi yung aking, ayoko pa marumihan yung aking sapatos. So try ko lang punta doon. Bye bye. Oh, di ba napakaganda ng aking view? So, yung lake guys ay ano siya, na-frozen na siya. Frozen yung tubig na yan, frozen. Na-frozen na siya guys, and then gusto ko sana pupunta doon para maglakad-lakad sa na frozen na ano tubig, kaya lang napakamadi and then malamig. So balik na ako sa asawa ko guys. Nandun yung asawa ko. Ayun. Lamig. Bye, honey. Honey. Tingnan ko lang sa it's cold. It's muddy over there. It's muddy. Podcast free, never sounded so good. In Iowa, farming isn't just a profession, it's a purpose. You can feel it in our 29.9 million acres of farmland. You can see it in the nearly 72
for our community. The overwhelming majority of legislators support a bill to keep AM radio in cars. But time's running out. Please text the two letters AM to 52886 and ask Congress to bring this bill to the floor for a vote now. Message and data rates may apply. You may receive up to 4 messages a month. Text stop to stop. A message from the station. Right now, today's top stories from the winner of the 2024 National Morale Award for Best Newscast. This is News Radio 1040 WHO. It's 2 o'clock. I'm Dave Bull. 48 degrees, mostly sunny here in Des Moines this afternoon. Here's what's trending on WHO. A school shooting in Madison, Wisconsin has left 3 dead and about a half dozen others injured. But the truth is, today is a sad day. Buffalo, the elk is there. For our entire country, where yet another police chief is doing a press conference to speak about violence in our community. Madison Police Chief Sean Barnes says one of the deceased is believed to be the juvenile shooter But sometimes who the was elk a is student here. at the school. The Maybe shooting the elk happened is at a not K-12 coming Christian school. this area because it's cold, the Governor water. State Senator Chris Knoyer. I never planned on entering public office, let alone imagine that I would ever be second in line to Iowa's succession. In other words, this is a humbling responsibility for me, and Iowans can be confident that I will always approach it with the seriousness that it deserves. Knoyer was sworn in this morning by Iowa Supreme Court Chief Justice Susan Christensen. Lawmakers are still demanding answers about unknown drone activity that has been recorded recently. These New Jersey residents want to know what's going on. Oh my God, it's so close! That ain't no plane. I watch planes fly, bro. Over here all the time. That is not a plane. First drone of the night, just getting home from work. Drones and mysterious lights have been reported in several states, including New Jersey, New York, Connecticut, California, and Oregon. And an Iowan is being recognized as the second longest-serving mail carrier in the country. 91-year-old Korean War vet Ernie Topness recently retired after It's freezing 65 here, years as a letter carrier in Cedar Rapids, never missing a day of work, and he drove over 3 million miles without an accident. Topness was recognized for his inspiring service and retired at the end of November. I'm Tom Nolan. It's 2:02 at News Radio 1040 WHO. Traffic, weather, and more. Clay and Buck next. Hey, it's Jeff. Governor Kim Reynolds says Iowa will cooperate with President Trump's plan for mass deportations. What would that look like? Governor Kim Reynolds joins me on the WHO Radio Morning Show. It'll get underway at 5:30 on Tuesday on News Radio 1040 WHO. When you need advice or help, you turn to family you can trust. Thrasher Service has been doing heating, air conditioning, and plumbing for over 40 years. Experience counts. No gimmicks, no games. We do business the old-fashioned way. Your comfort is our priority. Right now, get your furnace check for only $120 to help ensure your family's comfort for the upcoming season. After 40-plus years of being a family-owned business, trust Thrasher Service to keep your family comfortable year-round. Call us or visit our website today. Hello, sports fans. This is Bruce Gerlman, and I own Jethro's Barbecue. I have big news, really big news. Jethro's is bringing back the best happy hour in town. Half-price cocktails, half-price craft beer, and delicious appetizer food specials. Sunday through Friday from 3 to 6. Come get happy at the best happy hour in town at Jethro's Barbecue locations throughout the metro. Sound of crystal clear, clean, crisp water. And clean water in Iowa starts here. It's in the cab of a tractor. And maybe planting cover crops, making sure there's a buffer strip between fields and waterways. Iowa's growers and producers are the frontline conservationists. Clean water in Iowa starts here. This message brought to you by the Iowa Agriculture Water Alliance. Clean water starts here, and it starts with you. So, hi guys. So, yung asawa ko nandun sa labas. Nag-antay siya sa over na pipick up sa kanya. Bakit wala pa yung yung car? Kawawa naman. Ang lamig-lamig kaya dyan sa labas. Tapos, kasi pipick upin niya yung car niya. Pipick upin niya yung car niya. Tapos, hindi pa dumating yung car.
So plano na lang ako na ako na lang ihatid ko siya kung hindi darating yung ano. Ay, may darating dito na ano guys, yung pipick up sa asawa ko, yung ano, Uber, yung binabayaran sa company para pipick up sa asawa ko dito kasi pipick upin niya yung car niya. Ayun yung asawa ko. Ayun siya, naglakad siya doon. Yun. So pinuntahan niya yung car kasi ang hirap anuhin yung ano namin. Yung kaway ng kaway yung asawa ko sa driver taxi. May nag-pick up lang sa asawa ko dito guys, yung Uber na ano, tapos hindi pa dumating. Ay maganda, ano na lang. Bumalik na naman dito yung asawa ko. So i-drive ko na lang yung asawa ko guys. Anuhin ko lang siya na i-drive ko na lang siya kasi wala, yung driver ano, paikot-ikot yung driver. May address naman. Okay, bye-bye. Driver taxi ano, PBN 399. PBN 399 yung sinakyan ng asawa ko guys na ano. So nasa likod yung asawa ko sumakay. 399. Yung driver kasi guys, paikot-ikot. Dito sana siya na eskina, dyan sana siya eskina papasok. Doon siya pumasok sa kabilang eskina, tapos nandoon siya. Tapos may number naman yung mga bahay dito, tapos yung driver tanga-tanga din. Hindi niya sinusunod yung ano, hindi niya sinusunod yung number ng bahay. Yung bahay na nandoon, ano na yun, nasa number ano na yun, ibang number na yun siya, nasa 606 ata. Dito sa amin nag-start siya ng 5. Doon banda sa kabila ay nasa 6 na. Tapos yung driver, alinganga. Inis na inis yung asawa ko. Sabi ng asawa ko, bakit doon ka bakit nandoon ka? Bakit hindi ka dito tumiritso? May number naman yung bahay. Na ano yung asawa ko pa na imbierna sa kanya. So anyway, sana maging okay yung ano. Hinihingal ako sa ano, hinihingal ako ba? No. Hinihingal ako sa akyat baba dito sa bahay kasi tiningnan ko yung asawa ko doon sa ano, sinamahan ko yung asawa ko doon sa baba kasi kawawa naman, mag-isa lang siya doon, tapos malamig pa habang siya ay nag-aantay sa driver nga. Yung driver naman alinganga din, parang ibang lahi, iwan ko sa kanya, parang lahing aswang. So ayun, so nagugutom ako guys, so kailangan kong mag-lunch muna bago darating si asawa kasi sabi niya alis daw kami po, may pupuntahan kami mamaya.
Hindi ko alam kung saan kami pupunta, but need kong maging handa sa sakuna. So, ayun, nabuisit yung asawa ko sa driver na yun. So, nandun siya, hindi siya umupo sa tabi ng driver, nandun siya sa likod. And then, mas maigi na din guys yung sa likod ka, sa likod ka uupo kaysa tabi ng driver. Ayun, nakalimutan kong isara yung garage. Wait lang. Nakalimutan ko ata. Bababa lang ako guys ha. Bababa lang ako. Titingnan ko yung nakalimutan ko yung garahe kung sarado ko or hindi. Baka naman may biglang papasok dito. Ako ay nakawin. So, ayun na nga guys. Hindi ko nga nasara yung aming garage. Nakalimutan kong isara. Kasi doon ako sa main door, nakatayo, nagantay sa asawa ko. So, hindi ko siya hindi ko nasara yung garage. Ay, nagugutom ako. So, yung kinain ko kanina, saging at saka kape. And then, wala, hindi kaya ng power ko yung ko guys. Hindi kaya ng power ko yung kape lang. So, kailangan kong mag-rice. So, initin ko lang yung aking rice. Kawawa talaga yung asawa ko. Nag-antay ng matagal sa labas sa driver. Mas maigi sana kung inano ko na lang siya ba yung asawa ko. Siya yung nag-drive papunta doon. Tapos susunod na lang ako sa kanya pabalik. Kasi na-drive ko na siya one time doon. Tapos lang kami ba, doon kami sa back road nagdumaan, hindi kami dumaan sa busy na area. Kasi pero iwan ko, parang hindi naman busy ngayong oras na yun. Pero wala talaga akong guys, wala talaga akong silbi. Hindi talaga ako maka-drive sa asawa ko sa mga medyo malayo-layo. Kasi takot talaga ako pag lalo na pag may mga maraming sasakyan. Tapos yung mga sasakyan na yun ay magbusinahan ako ba? Ano ba nagawa ko kasalanan? Bakit sila galit? Bakit sila hindi ka lang kaagad pag nag-green na yung light tapos or yung nag-red yung light tapos pag galing ka dito sa right, pwede ka namang liliko kahit naka-red yung stoplight pag liliko ka dito banda. Pero pag diretso hindi. Pag naka-red yung light sa harap mo, hindi ka pwedeng diretso, mag-stop ka dahil. Pero pag paliko ka dito sa right tapos pula yung light, pwede ka namang lumiko, pero kailangan mong i-make sure na yung mga tao doon ay stop sila at saka doon or ganon yung dito guys. So, ayun, hindi ko siya nasamahan. Tuloy ako na konsensya. So, kakain na ako ng rice muna habang mag-antay kay Honey Malab so sweet. So, ito lang yung uulamin ko. Tuna na naman. So, ito na yung last na tuna ko kasi bumili lang ako ng 4 nito. Tapos, ito yung binabaon ko sa work, guys. Everyday, pag may work ako Wednesday until Sunday, ito yung binabaon ko na ulam, tuna. So, healthy naman siya, guys, itong tuna. Kaya lang, nakakasawa din pag lagi kang kumakain ng ganito araw-araw. O, diba? But, no choice tayo kasi magtitipid po tayo kasi malapit na po yung Christmas. May pinaghandaan po tayo sa sweldo.
Kasi, ayun, palipad din naman tayo ng pera sa family sa Pilipinas para may panghanda sila sa Christmas. Or, no need naman talaga guys na anong tawag nito? No need naman talaga na handa-handa pa ng Christmas, no? Kaya lang, gusto ko din na ipa-feel sa aking family na yung before na walang-wala kami, yung buhay pa yung papa ko, driver lang siya ng tricycle. So, hindi kami na kumakain every Christmas guys, wala kaming handa. Regular rice lang. So, ayun, nag-signal lang yung aking microwave. Daldal daw ako ng daldal. So, ayun, kain muna ako while nag-antay ako sa aking asawa kasi nagugutom ako. Kawawa tuloy yung asawa ko. Uy, hindi ko talaga siya masamahan sa mga ganyan-ganyan pa. Hindi ko siya masamahan sa... Pero siguro pag inano niya ako na ihatid ko siya tapos magano na lang kami, susundan ko na lang siya mamaya sa pauwi dito. Okay naman siguro, kaya lang may sasakyan na papunta dito. Kaya lang yung driver alinganga. So, kain tayo ng tuna na naman. Masarap to siya guys. Ano siya? Flex and oil. Sa isang lata, ano to siya guys? Good for 2 person. Kaya lang, ako lang naman yung kakain. So, ubusin ko yan kasi ayokong ilagay sa ref. Init. So, mainit siya. So, kain tayo. Nasanay na talaga ako na tinidor lagi yung ginagamit ko pag may kainan. Kaya lang, parang hindi ako nabubusog pag tinidor lang. Parang, pag ganun ko sa rice ba, walang madadala. So, kailangan kong gagamit ng Kasi sa work, yung mga tao dito guys, mostly guys, ay hindi sila gumagamit ng tinidor or kutsara. Tinidor lang at saka yung knife. Sarap. Wala ko lang inumin. So, dito lang ako sa gripo iinom guys. Hindi pa ako, may ref naman, may tubig naman kami dyan sa ref. So, masuk ako dito para madali. O, diba, yung lipstick ko pulang-pula pa din kasi nakainom na po ako ng tubig. Pulang-pula pa din yung aking lips. Yan, so magmamadali po akong kumain para pagdating ng aking asawa, ako ay tapos ng kumain. Kasi nabad trip pa naman yun siya sa driver. Ah. 90% pa yung aking 90% pa yung aking phone, kaya lang kukunin ko na kasi baka tatawag yung asawa ko tapos hindi ko masagot. So ayun na guys, balik tayo sa Christmas so nagplano pa ako magpadala pa ako ng budget sa family ko for Christmas. Kasi na ngayon doon 17.
So, kailangan ko na magpadala doon. Tapos, para maka-order din sila ng lechon. Kasi gusto ko silang mag-lechon sa Christmas. Nag-lechon sila nung nakaraang araw kasi birthday ng pamangkin ko, and then ngayon mag-lechon na naman. So parang inano ko lang sa kanila yung hindi namin natikman dati kasi namin mahirap. Hindi ka namin afford na bibili ng kahit isda or anong pagkain dati, wala kami makain. Matutulog lang kami pag Christmas at saka New Year. Yun lang. Tapos ngayon, parang kaya ko namang bibili ng mga ng mga lechon or anong pagkain, mabigay ko naman sa kanila. So why not? Coconut. So bilhan natin. Bigyan natin ng pang lechon. Kasi gusto ko lang iparana sa kanila yung mga hindi namin nakakain before. Kahit magtuna lang ako. Tapos yung pamilya ko guys ay may lechon sa Christmas. So, ayun, medyo mahaba na yung aking video. So, ko muna siya